Hello guys, mapagpalang araw sa ating lahat. Narito yung latest update sa kaso ni Jovelyn Galieno. Sa wakas nga ay nagpa-unlock na ng interview itong si CIO Richard Ligad na dinadawit o tinuturo ni Leobert Dasmariñas na utak ng lahat, na siya yung nag-uutos kay Leobert Dasmariñas kung ano yung gagawin, at siya rin ang isa sa mga nangbugbog dito kay Leobert nung panahon na nasa loob siya ng kulungan. Nung unang gabi niya nasa kulungan daw. Makikita din natin dito sa live noon sa Radyo Bandela na makikita natin na magkasama itong si Leobert Dasmariñas at itong si CIO Richard Ligad nung panahon na pinuntahan nila yung lugar kung saan nga tinuturo ni Leobert Dasmariñas kung saan niya itinapon yung cellphone at ibang gamit ni Jovelyn Galieno. Kaya ito nga ay nakakagulat na balita kasi nga siya ang tinuturo ni Leobert na mastermind ng lahat at nagsasabi kung ano yung sasabihin niya at isa sa mga nang bugbog sa kanya doon. At dito ay napag-alaman din natin na itong si Richard Ligad talaga ay mayaman na tao, na marami daw property. Ayon nga dito sa kay Raffy Tulfo ay tinanong niya talaga itong si Mr. Ligad kung totoo nga bang may mansion siya at marami siyang property, marami siyang pinapatayong property at napakamayaman niya at marami daw siyang sasakyan. Kasi mga doon nga sa habang ini-interview siya sa live Wanted sa radyo ni Sir Raffy Tulfo, may isang netizen daw na nag-comment doon na napakayaman pala at maraming property itong si Richard Ligad. Kaya dito ay kasamahan din siya o taayuhan ng mayor ngayon ng Palawan. Kaya dito ay marami talaga yung nagda-doubt at nagdalawang isip talaga na baka rin siya rin isa sa may kinalaman talaga sa pagkawala ni Jovelyn Galieno. Kasi nga may isang post dito sa Facebook at nagsasabi talaga at nilagay niya pa talaga yung picture ni Richard Ligad. Ang sabi dito sa post niya ay, isa po ako sa kasama nung kumuha kay Jovelyn. Isinakay namin sa itim na van. Pagkababa niya sa pedicab, 4 kami bumaba sa van. Panglima yung driver na sa loob lang. Kasabat namin tong lalaking to. Kasi sabi niya, nasa radio station daw siya. Same yung katawan at muka at pangalan na sinabi niya. Tapos yung iba high ranking ng pulis. Nag-usap sila sa van. Wala silang intention patayin si Jovelyn. Parang may kasalanan lang ata. Tapos may gagawin daw sila. Hindi ko alam ano. Pero hindi ko alam saan nila dinala kasi civilian lang ako, tapos napag-utusan mag-assist. Napadaan lang ako sa kalsada at biglang may van na itim kumuha sa akin. Akala ko papatayin ako. Sabi ng driver, hindi daw nila ako sasaktan, may kukunin lang daw silang babae. Kumbaga ako ang panangga nila. Kung sakali may pulis, iiwan nila ako para kung ako yung papatayin. Iniwan nila ako sa may kalsada malapit sa may poste ng kuryente. Tapos si Jovelyn at yung 4 na lalaki kasama ni Jovelyn ako iniwan. Salbahe yung mga mata ng mga lalaki kasi nakamask sila. Lahat, isa lang ang nakita ko nagbaba ng mask, yung driver na si Richard Ligad. Ito ngayon ang kumakalat sa social media na pinost ng isang masasabi natin na witness na sinasabi niya na kasama niya daw itong si Richard Ligad sa pagkuha kay Jovelyn Galieno. Kaya marami talaga yung haka-haka na isa talaga sa may malaking kinalaman itong si Richard Ligad sa pagkawala nga ni Jovelyn Galieno. Kasi nga masabi nila na itim na van daw at doon na nalaman na sa Raffy Tulfo na marami palang sasakyan itong si Richard Ligad. Pero yun nga nung tinanong siya ni Sir Raffy Tulfo kung totoo nga mayaman siya at maraming property, may mansion, sinagot niya nga kasi nga may kapatid daw siya na naninirahan sa ibang bansa at yung mga property daw na pinapagawa ay siya lang daw yung namamahala. At yun daw yung nanay niya, yung nag-retired na daw yung Stefan
father niya sa Cebu ay yung ibang property daw nila ay siya din yung namamahala. Pero ngayon ay sinasabihan daw siya ni Sir Raffy Tulfo na kung pwede ay, kung pagsabihan daw siya na maglabas o magpasa ng mga dokumento tungkol sa mga property niya ay pumayag naman itong si Richard Ligan. Kaya malalaman talaga natin kung ano talaga yung katotohanan, at kasi nga itong si Sir Raffy Tulfo talaga ay nagsasabi na kung pwede ay magpalay detector nga itong si Leobert Dasmariñas at itong si Richard Ligan, at syempre itong si Jobert Baldistamol. Kasi nga ayon dito nga kay Leobert Dasmariñas ay nagsilos daw ito o sobrang silos nito daw si Jobert, kaya nga ay mayroon silang samaan ng loob ng dahil din daw sa babae. Kasi nga lumalabas talaga dito na nagtuturuan yung dalawang pinsan kung sino ba talaga yung totoong may kinalaman sa pagkawala ni Jubilin. Kung tanungin mo naman natin itong si Jobert ay parang inosente at parang tinuturo niya talaga na itong si Leobert talaga yung salarin o yung may kasalanan ng lahat, samantalang kung itanungin mo naman itong si Leobert ay tinuturo niya naman itong si Jobert na may kasalanan ng lahat. At about nga doon sa pananaksak ni Leobert Dasmariñas kay Jobert Baldistamol ay gawa daw ng hindi nila pagkakaintindihan, at yung kutsilyo na ginamit daw ay hindi daw yun kay Leobert kundi daw yun ay kay Jobert Baldistamol mismo. Sinasabi dito ni Leobert na self-defense lang yung nangyari, kasi nga yung balak talaga daw ni Jobert doon ay siya yung saksakin, pero naunahan daw siya o naagaw daw ni Leobert Dasmariñas yung kutsilyo dito kay Jobert, kaya nasaksak nga niya. At ito ngayon ang katanungan ng maraming netizen, at isa na tayo doon na nagtatanong kung bakit talaga itong si Jubilin ay maraming nasasangkot na mga malalaking tao at maraming pera. Isipin mo lang, diba, bakit may isang tao na malakas o malaking politiko ang nagpiyansa at nagbayad ng malaking halaga dito kay Leobert Dasmariñas para makalaya? Yung rason lang daw ay para sa kaligtasan ni Leobert. Kaano-ano ba ni Leobert yung taong na to? Bakit pwede niya o kaya niyang magpiyansa ng napakalaking halaga dito kay Leobert? Hindi niya naman kaano-ano. Diba? Ito yung mga katanungan ngayon. Bakit yung isang malaking politiko na to ay kaya niyang magbitaw ng malaking halaga para lang sa piyansa ni Leobert Dasmariñas? Kung tutuusin lang naman, wala siyang pakialam, diba, kung anong mangyari sa kanya, kasi nga hindi niya risgo yun, at hindi niya naman siguro lubusang kilala itong si Leobert Dasmariñas. Dito talaga ay mapapaisip talaga tayo na tama yung mga sinasabi ng ibang netizen na may malaking tao, malaking politiko ang nasa likod ng pagkawala ni Jubilin. Marami din yung nagsasabi na dito nga ay napakamayaman at milyonaryo itong si Richard Ligan, at nagsasabi doon ng iba na doon daw na nila pwedeng makita yung si Jubilin Galieno sa bahay ni Richard Ligan. Hindi natin alam kung ano ba talaga yung totoo. Malalaman na lang natin talaga yan pag lumabas na yung result ng NBI sa DNA test result na ginawa nila kay Jubilin Galieno.